For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang garland. Ang garland na ito ay pwede natin gagamitin sa ating mga bisita o kaya sa ating sariling purpose. Halimbawa sa ating mga anak kung meron silang mga okasyon, sa ilang halimbawa closing program or sa mga recognition, graduation, pwede natin itong gawin. Tayo-tayo lang ang gagawa para hindi tayo makabili at tayo ay makamura or makali sa ating gastos. Tingnan ninyo mga guys kung paano ko ginawa ang aking garland. First, magkakatayo ng ribbon net 10 cm long ang haba. Para sa akin, nagkakat ako ng 7 pieces ng strips of ribbon net. Kasi nadepende ito sa circle na inyong gagamitin. Pag malaki ang circle mo, syempre marami din ang inyong magagamit. Kasi sa akin, maliit lang siya. So, kasya lang ang 7 pieces ng strips ng ribbon net. The next step is magawa tayo ng petals. Tingnan ninyo, sundan ninyo kung paano ko ginawa ang petals. Very easy lang mga guys. Of course, gagamit tayo ng lighter para malak natin yung kanyang seed sa may very tip ng ating petals para hindi siya magbuhaghag. Paulit-ulit mo lang yung gawin hanggang sa makagawa ka ng 7 piraso or depende sa inyo. Maingat lang talaga tayo sa paggamit ng lighter kasi katulad sa akin, maraming beses na ako na napaso yung aking mga daliri. Ayan, nagkikarpo lang talaga tayo sa paggamit. Ayan na lahat ng aking nagawang petals. Kailangan ko gagawa ng 70 pieces of petals kasi 10 yung ginagawa kong garland. Pero para lang sa content ko, para lang sa vlog ko, kailangan ko lang gagawa ng 2 garland. So mga 14 pieces lang ang ginawa kong petals. Ang next step natin ay gumagawa ako ng sling. So kumuha ko ng white na ribbonet tapos merong maliit na ribbonet para meron naman siyang mga accent or parang tinatawag siyang rebiti. So, gamit lang tayo ng stick glue para redikit yung ating pang-accent doon sa ating sling. Sa pinakadulo ay ikakat natin yung letter V, no? Para siyang letter V sa pinakadulo para maganda naman tignan. Ang sunod na step is, dikitin natin ang magkabilang dulo. So, ibabalance lang natin na tama yung kanyang pagkadikit, hindi mahaba yung isa at hindi rin maliit yung isa. I-sure talaga natin na dikit yung ating sling kasi baka mabitas po siya. So, kailangan natin i-check natin, lagyan natin ng maraming glue. The next step is, ilalagay natin yung mga petals sa ating ginawang circle. Yung circle natin, depende yan. Kung malaking circle ang gagamitin mo, syempre maraming petals ang magagamit mo. Sa akin, maliit lang ang aking circle ay ginawa, kaya mga 7 pieces lang ang aking nadikit dito sa aking circle. Gumagamit din pala ako ng straw ribbon na yellow para may pang-accent ako sa aking petals para naman maganda tingnan. Parang tinatawag siyang highlighter ng aking petals. Very attractive talaga guys pag nalagyan natin ng highlighter or accent yung ating petals. Kung ang petals natin ay dark, syempre gagamit tayo ng pang-accent na kulay, light colors. Pero pag light colors naman yung petals mo, syempre medyo yung mga dark, yung mga highlighter mo or yung accent mo sa petals. So ngayon, ididikit na natin yung ating pinaka-top. Ilalagay natin yung circle na ginawa ko. Halimbawa sa akin, ginagawa ko dito, welcome visitor. So, depende sa inyo yan, yung anong yung gagawin. Pwede rin kayo gagawa ng iba't ibang klase ng mga caption dyan sa front or sa pinaka-top. Of course, huwag kalimutan na paglalagay ng dahon. Sa akin, gumagamit lang ako ng 4 na dahon para binabalance ko lang. Kasi mas maganda talaga parang may green din. Kasi nga, flowers yung ating output dyan. Pagkatapos, lagyan natin yan ng glue at ididikit natin sa ating sling. Be sure na kapit siya para hindi balaglag. Pinaka-last part ay kukuha ka ng another circle, lalagyan mo siya ng glue at ididikit mo sa pinakalikod na sling para maging matibay ang iyong garland. Sana may nakukuha kayong kalaman sa aking vlog for today. Salamat sa inyong panonood. See you sa aking next video. Bye-bye!